Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, and who governs the human history, Banal at mahabagin naming Amang Diyos, na lumikha ng langit at ang lupa, at namamahala po sa buong kasaysayan ng tao. we really thank you so much for your grace and great love. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at biyaya. We are the miserable sinner who was supposed to be lost, but you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Kami po ay nararapat na mapahamak sa walang hanggang pagkawasak, ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at ililigtas mo po kami wala po sa walang hanggang kapahamakan. In this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabala ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon po ngayong araw upang makapakinig po ng inyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng sama-sama. We believe the Holy Spirit works in us and then with us always. Naniniwala po kami na ang Espiritu Santo po ay palagi po namin kasama at kumikilos po sa amin. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa salita ng Diyos at sa fellowship. Especially we are praying for the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to grow in the faith. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang lahat po ng mga bagong naligtas na mga brothers and sisters na sila po ay manatili sa church at lumago sa kanilang pananampalataya. Whenever we gather together, please teach us how to live as a born again Christian. Sa tuwing kami po ay nagtitipon, nawa turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. We are praying for incoming our District 4 Bible Seminar from tomorrow. Dinadalangin po namin ang darating po namin na District 4 Bible Seminar magmula po bukas. Let us do our best to evangelize many lost souls. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Whenever we look at all the signs what happen in nowadays, we are living in the end of age. Our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kapag pinagmabastan po namin yung mga tanda sa panahon namin ngayon, kami po ay nabubuhay na sa mga huling panahon at alam po namin na malapit na ang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Let us be awakened and let us discern this age so that we can be prepared to stand before the Lord. Nawa kilalanin po namin yung panahon namin ngayon at maging handa nawa po kami upang kami po ay maging handa sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. Today also, there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At ngayong araw din po, meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the love of God and grace of God through their lives. Nasaan mo po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na huwag po nilang makalimutan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasimula pong sa matapos ang aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawang tumulong at kumilos po sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible. Hosea chapter 10, verse 12. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Hosea sa chapter 10, dito po sa verse 12. Hosea chapter 10, verse 12. Dito po sa aklat ng Hosea, chapter 10, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maghasi kayo para sa inyong sarili ng katuwiran, mag-ani kayo ng bunga ng kabutihang loob, bungkalin ninyo ang inyong tiwangwang na lupa, sapagkat panahon ng hanapin ang Panginoon, upang siya'y dumating at magpaula ng katwiran sa inyo. Okay. If you read the Matthew chapter 13, there is a sowing parable. Kaya kung babasahin niyo po yung talinghaga po ng mga hasik, nandun po ito sa Mateo chapter 13. Yeah, it explains the four different types of the way. Kaya ipinapaliwanag po nito yung 4 na uri po ng daan. Yeah, it means the four different types of the field. Kaya ibig sabihin yung 4 na uri po ng bukid. First, the seed fell on the wayside. Kaya pinakauna po, yung binhi po ay nahulog doon po sa tabing daan. And the other one, fell on the
stony way. At yung isa naman po ay nahulog doon po sa batuhan. And number 3, the seed fell on in the middle of the thorn and bushes. At yung isa naman po ay nahulog po yung binhi doon po sa mga tinikan. And the last one, when the seed fell on the good ground, this seed, the sprout, and then bear a lot of the fruits. That's why 100-fold, 60-fold, and 30-fold. At yung pinakahuli naman po, nung nahulog po yung binhi doon sa mabuting lupa, ito po ay nagbunga ng 30, 60 at 100. Through this parable of the sowing parable, we can understand the importance of the field. What kind of the field should be prepared. It will decide how much the fruits will bear. Kaya po, kung pagmamasan po natin yung pinapakita po nito yung kahalagahan po kung ano po yung dapat na maihanda doon po sa lupa na anaayon po dito kung paano po ito magbubunga. Yeah, although seed fell on 3 different kind of the field, for example, the wayside and the stony way, and in the middle of the thorns, they cannot bear any kind of the fruits because it is not prepared. Kaya halimbawa po, kapag yung binhi po ay nahulog doon po sa batuhan, sa tabing daan o kaya doon sa tinikan, hindi po ito magkakaroon ng bunga dahil hindi po ito naihanda na maayos. But when the seed fell on the good ground, this ground is really prepared to bear the fruits. The seed will grow and bear the fruits 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Pero kapag nahulog po yung binhi doon po sa mabuting lupa, dahil ito po ay nakahanda na, ito po ay magkakaroon ng bunga at magbubunga po ito ng 30, 60 o 100. Through this, the sowing parable, we can understand how the gospel is spreading and the church is growing. Kaya sa pamagitan po ng talata po na talinghaga na ito, malalaman po natin kung paano po na ipapangaral yung ebanghelyo, lumalaga na po yung ebanghelyo. Yeah, our church also, when we are started at the first time, it was very small. It was the little beginning. Kaya maging yung ating church, yung ating iglesia, ito po ay nag-umpisa lamang sa napakaliit na bilang. But as time goes on, gospel is spreading widely, and the many churches were established by the works of the Holy Spirit. Pero habang sa paglipas po na panahon, lumalaga na po ng malawakan yung ebanghelyo at talagang lumalago po yung mga iglesia. And now we came to have more than 108 churches and 64 mission branches. Pero ngayon po, meron na po tayong 108 na mga churches at 64 na mission branches. Yeah. Every year, our church is growing by the help of the Holy Spirit. Taon-taon po yung ating pong iglesia ay lumalago sa tulong po ng Espiritu Santo. Yeah, by the help of the Holy Spirit, the church will grow continuously. Kaya sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, patuloy po nalalago yung mga iglesia. First, let's think about what is the purpose of the church. Kaya una po pag-isipan po natin, ano po ba yung layunin ng church ng iglesia? Church is existing to please God, to please the Lord, and to bear to glorify the name of God through the church. Kaya po yung church, ito pa rin po ay patuloy na umiiral o patuloy pa rin po itong nananatili para po ito lawalatiin at bigyang lugod po yung Panginoon. Yeah. So, if you read John chapter 15, the Lord commanded, you already cleansed the word of God, so abide in me, and I in you. Kaya kung titinan po ninyo sa 1 chapter 15, inuutos po ng Panginoon na kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yeah. So, what is the first condition in order to bear the fruits? First, we must abide in Him, abide in Jesus Christ. Kaya ano po yung unang kondisyon para po magkaroon ng bunga? Una, dapat po tayong manatili sa Kanya kay Hesus Kristo. Since we get salvation, how can we abide in Jesus Christ? Kaya magmula nung tayo po ay naligtas, paano ba tayo makakapanatili kay Hesus Kristo? Yeah. Church is the body of Christ, and Jesus Christ is the head of the church, according to the Bible. Ang church, ito po yung katawan ni Hesus Kristo, at si Hesus Kristo, siya naman po yung ulo ng iglesia ayon po sa Biblia. When we abide in the true church, which works the Holy Spirit, we can be connected with the Lord. Kapag tayo po ay nanatili sa tunay na church, kung saan po kumikilos yung Espiritu Santo, tayo po ay magiging konektado sa Panginoon. Because the Lord will accomplish His will through His body, the church. Dahil tutuparin po ng Diyos yung kanyang kalooban sa pamamagitan po ng kanyang katawan, yung iglesia. That's why John chapter 15 explains the born-again Christian. Each born-again Christian, we are like the branch of the tree.
Kaya nga po doon po sa 1 chapter 15, ipinapaliwanag po nito na yung mga born again Christian, tayo po ay katulad po ng mga sanga sa puno. When the branch attached on the tree, the branch will receive the water and the nutrition, and it will grow and bear the fruits. Kaya kapag yung sanga po ay nakakabit doon sa puno, tatanggap po ito ng tubig, ng nutrisyon, upang siya po ay lumago ng patuloy. But what will happen if the branch is cut off from the tree? Pero paano po mangyayari kapag yung sanga po ay naputol mula doon sa puno? Bible says it will be withered and then dried, and it will become useless. Sinasabi po na Biblia, ito po ay matutuyo at magiging walang pakinabang. Among the born-again Christian, after you get salvation, if you don't abide in the church, you will become useless, and you cannot be used by God anymore. Kaya sa mga born again Christian, kung hindi ka po mananatili sa church, ikaw po ay hindi na po magagamit pa ng Diyos. First, what we should bear in mind since we get salvation. First, we must abide in the church, through church. Kaya pinakauna po, ano po yung dapat nating tandaan? Una, dapat po tayong manatili sa church, manatili po sa tunay na church. And there is also one more important reason why we must abide in the church in order to bear the fruits. At mayroon din po isang mahalagang dahilan kung bakit po natin kailangan manatili sa church. Ito po ay para magbunga. Yeah, our born-again Christian, we are living in this world to glorify the name of God and also to please the Lord. Kaya tayo po mga born again Christian, nabubuhay po tayo sa mundong ito para po bigyang lugod at luwalatiin po yung Diyos. Yeah. This is the purpose of the church. So, when we bear a lot of the fruits, we can make the please God. Kaya ito po yung layunin ng church. Kapag tayo po ay nagbunga ng marami, magagawa po nating mabigyang lugod yung Panginoon. Because the Bible says, Luke chapter 15, verse 7, when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just person who does not need the repentance. Dahil sinasabi po sa Lucas chapter 15 sa verse 7, kapag yung isang makasalanan po ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoon, magkakaroon po ng masigit na kagalakan sa langit kaysa po dun sa 99 na hindi po nangangailangan ng pagsisisi. Yeah, this is the reason why our church is focusing on the evangelism. When we evangelize one lost souls, the Lord will be really pleased and then will be glorified. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po yung church po natin ay nakatuon sa pangangaral ng Ebanghelyo, dahil kapag yung isang ligaw na kaluluwa po ay naligtas, yung Panginoon po ay malulugod. Okay, let's open our Bible. John chapter 15, verse 8. Buksan po natin sa Juan chapter 15 sa verse 8. John 15, verse 8. Sa Juan chapter 15, dito po sa verse 8, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. By this my Father is glorified, that you bear much fruits, so you will be my disciple. Yes, when we bear the much fruits, the Father in heaven will be glorified. Opo, kapag tayo po ay nagbubunga ng marami, yung Ama po natin na nasa langit ay maluluwalhati. Yeah. So, our born-again Christian, we should remember we must bear the much fruits, a lot of the fruits through our Christian life. Kaya sa ating mga born-again Christian, dapat po natin tandaan, dapat po tayong magkaroon ng maraming bunga sa ating buhay Kristiyano. Of course, there are the various kind of the fruits through our Christian life. Siyempre po, meron pong iba't ibang uri ng mga bunga sa ating pamumuhay Kristiyano. Yeah, that will be the internal the fruits, like the fruits of the Holy Spirit. Kaya meron pong mga bunga sa panloob, ito po yung bunga ng Espiritu Santo. Yeah. Through our Christian life, our life will be changed. Yeah, we shall become the new man and we will bear a lot of the fruits of the Holy Spirit. Kaya sa pamamagitan po ng ating pamumuhay Kristiyano, tayo po ay mababago at tayo po ay magiging mayroon na po sa ating bagong pagkatao at magkakaroon na po tayo ng mga bunga. Another fruits, that is the evangelism. When we evangelize many lost souls through the evangelism, yeah, that will be the fruits to glorify the name of God. Kaya yung isa pa pong bunga, ito po yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung evangelism, ito po ay isa rin po sa mga bunga sa ating pong buhay Kristiyano. But when we read this John chapter 15 verse 8, we should remember, by this my Father is glorified, that you bear much fruits, not little fruits.
much fruits. Kaya dapat po natin tandaan dito po sa verse 8, sapagkat sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo magbunga ng marami, sinabi po na magbunga ng marami, hindi po kaunti. Brothers and sisters, we are in the middle of the year, almost half of this year, 2026. Kaya mga brothers and sisters, tayo po ay nasa kalahati na po ng ating taon ngayong taon na 2026. When we start this year, the new beginning, I believe all of our brothers and sisters already made their New Year's resolution. Kaya naniniwala po ko na marami po sa ating brothers and sisters ay gumawa po sila ng kanilang New Year's resolution. How is it going, your resolution? Kaya ano na pong nangyayari sa inyo pong New Year's resolution? Did you already accomplish the resolution through your Christian life? Kaya nagawa mo na bang matupad na yung resolution mo sa iyong buhay Kristiyano? We need to check in the middle of the year, how is it going? Kaya kailangan po natin suriin kung ano na po yung nangyayari sa kalagitnaan po ng taon. And after you check, if it is not enough, you need to make another resolution to make it successful in the half of this year. Kaya kailangan mong suriin kung hindi ito naging sapat, kailangan mo ulit gumawa ng panibagong resolution para sa natitira ng kalahating ng taon. How much did you bear the fruits through your Christian life this year? Kaya gaano ka nagbunga ngayong taon sa iyong buhay Kristiyano? If you didn't bear any fruits, you must examine your faith, how you are having a Christian life. Kaya kung hindi ka po nagkakaroon ng bunga, dapat po pong siyasatin yung iyong pananampalataya kung paano ka nagkakaroon ng iyong buhay Kristiyano. Apostle Paul said, examine your faith as to whether you are in the faith or not. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo na siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. True Christian life is not like the religious life. Some brothers and sisters, they might be satisfied. They are just attending to the Sunday and they are doing very well. No, that is not the true Christian life. Kaya yung pamumuhay Kristiyano, hindi po ito reliyosong buhay. Marahil yung ilan po mga brothers and sisters, sila po ay nasisiyahan na at dumadalo po sila sa church, pero hindi po ito yung tunay na buhay Kristiyano. Jesus Christ said, according to the Matthew chapter 7, through the fruits, what kind of the tree, we can discern it, whether it is really good tree or bad tree. Kaya sinasabi po ni Jesucristo sa Mateo chapter 7, sa pamamagitan po ng bunga, makikilala po natin kung mabuti o masama yung puno. If you already become the good tree, you must bear the good fruits through your Christian life. Kung ikaw po ay talagang mabuting puno, dapat ka pong magkaroon ng mabuting bunga sa iyong buhay Kristiyano. And those who are really faithful and sincere to the Lord, they must bear a lot of the fruits through their Christian life to glorify the name of God. At doon sa mga talagang tapat po sa Panginoon, sila po ay dapat na magkaroon ng bunga sa kanilang pamumuhay Kristiyano. So today, I chose this main verse, Hosea chapter 10, verse 12. Kaya ngayong araw po ay pinili ko po yung pangunahing talata po natin ngayong araw dito po sa Hosea chapter 10 sa verse 12. So for yourself righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till He comes and rains righteousness on you. Magasi kayo para sa inyong sarili ng katwiran, mag-ani kayo ng bunga ng kabutihang loob, bungkalin ninyo ang inyong tiwangwang na lupa, sapagkat panahon ng hanapin ang Panginoon upang siya'y dumating at magpaulan ng katwiran sa inyo. Okay, what is the fallow ground? Kaya ano po ba yung ibig sabihin ng tiwangwang na lupa? Do you know the fallow ground? Alam niyo po ba kung ano itong tiwangwang na lupa? Which is the idle field which is not cultivated for a long time. Ito pa yung lupa na walang laman, matagal na pong hindi nabubungkal. Tiwangwang na lupa. Right? So, we need to check what is the fallow ground. If our heart is become like a fallow ground, you cannot bear any kind of the fruits. Kaya po, kailangan po natin suriin ito pong tiwangwang na lupa. Kung yung puso po natin ay katulad ng tiwangwang na lupa, hindi ka po magkakaroon ng bunga. When the Israelites, they did not listen to the word of God, and then their heart is far from the Lord. Their heart became like a fallow ground. That's why they were not able to bear any kind of fruits. Kaya po yung mga Israelita, nung hindi po sila nakinig sa salita ng Diyos, sila po ay napalayo mula sa Panginoon, kaya nga po yung kanilang puso ay naging tiwangwang na lupa, kaya hindi po sila nagkaroon ng bunga. As a born-again Christian, we also examine the condition of our heart, or
condition of our Christian life, why we cannot bear the fruits. Kaya bilang isang born again Christian, kailangan din po natin suriin yung kondisyon ng ating puso at yung ating buhay Kristiyano kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng bunga. Through your Christian life, if you cannot bear any kind of the fruits, your condition it is like the fallow ground. Kaya sa iyo pong buhay Kristiyano, kung hindi ka po nagkakaroon ng anumang bunga, yung buhay Kristiyano mo po ay katulad po ng tiwangwang na lupa. Yeah. So, first, we need to think about this fallow ground. Kaya una po pag-isipan po natin kung ano po itong tiwangwang na lupa. In case of the fallow ground, this must be broken up. Otherwise, it cannot bear any kind of the fruits. Kaya sa kaso po ng tiwangwang na lupa, kinakailangan po ito na mabungkal. Kung hindi po, ito po ay hindi magkakaroon ng bunga. Yeah, this fallow ground is not cultivated for a long time. That's why it is covered with weed and the thorns and then some the gravels. Kaya nga po ito pong tiwangwang na lupa, dahil matagal na po itong hindi nabubungkal, nagkaroon pa ito ng mga damo, ng mga tinik at ng mga bato. We need to plow this ground and then this fallow ground should be broken up. Kaya kinakailangan po natin na bungkalin ito pong tiwangwang na lupa. Yeah, first, the fallow ground, that will be our flesh. Kaya pinakauna po, yung tiwangwang na lupa, ito po yung ating laman. Yeah. What is the first fallow ground to be broken up? Which is our flesh. Kaya ano po ba yung una na dapat na mabungkal sa tiwangwang na lupa? Ito po yung ating laman. Why the most of the people, they cannot focus on the works of the Lord? Because of their flesh. Kaya bakit po ba maraming tao, hindi po sila nakakapagtuon sa Panginoon dahil nakatuon po sila sa kanilang laman? You may know most of the people who are living in this world, those who are not saved, they will only focus on their physical life and then material things. Alam po natin na dun sa mga taong nabubuhay sa mundong ito, sa mga hindi po ligtas, sila po ay nakatuon lamang sa kanilang pisikal na buhay at material po ng mga bagay. What is their life? Let's look at Isaiah 22. Kaya ano po yung kanilang buhay? Tignan po natin sa Isaías 22. Isaiah 22 verse 13. Sa Isaías 22, dito po sa verse 13. Isaiah 22 verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa halip ay nagkaroon ng kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, tayo'y kumain at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Yeah. So, Israelite, when they are really far from the God, and then they did not listen to the word of God, yeah, their life is like this. Yeah, joy, verse 13, but instead joy and gladness, laying oxen and killing sheep, the eating meat and the drinking wine, let us eat, drink, and for tomorrow we die. They did not consider the life of the after death. They only focused on their physical life. Kaya po yung mga Israelita, nung sila po ay napalayo mula sa Diyos, ito po yung kanilang naging buhay. Sa halip ay nagkaroon ng kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, tayo'y kumain at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. What about the people in the days of Noah? It was also same. Before Noah entered the Noah's ark, the people, they were eating, drinking, and marrying and giving in marriage. At paano naman po yung mga tao sa panahon po ni Noe? Parehas din naman po yung nangyari. Yung mga tao, sila po ay kumakain, umiinom, nag-asawa at pinag-asawa. This Bible verse is explaining they only focus on their physical life. They did not consider God's word. Kaya po yung talata po, pinapaliwanag din po nito na sila po ay nakatuon lamang sa kanilang pisikal na buhay, hindi po nila isinaalang-alang yung salita po ng Diyos. Yeah. Although Noah is trying to deliver the message of God, but they did not listen. Kahit na sinubukan po ni Noe na dalhin yung mensahe po ng Diyos, ngunit hindi po sila nakinig. If you look at the Luke chapter 14, also, when the king prepared the wedding ceremony for his son, and then he invited many people, but all of them, they rejected this invitation. Kaya kung titingnan nyo rin po doon po sa Lucas sa chapter 14, kahit na naihanda na po ng Panginoon yung handa po para sa kasalan, ngunit marami po sa kanila ay tinanggahan po yung imbitasyon. And they made excuses.
about their physical life. At gumawa po sila ng maraming mga dahilan sa kanilang pisikal na buhay. I got married, that's why I cannot join this invitation. And also, I bought the oxen, so I cannot join. I need to test. I bought a field, that's why I cannot join. Kaya sinabi po nila na ako ay kinasal kaya hindi ko matatanggap yung imbitasyon at sinabi naman ng iba, bumili ako ng isang bukid kaya hindi ako makakatalo. Yeah, this is the life of the unbelievers who does not know God. Kaya ito po yung buhay ng mga hindi mananampalataya na hindi po nakikilala yung Diyos. Among the born-again Christian, if we focus on the physical things and material things too much, maybe we cannot please God and we cannot bear any fruits through our Christian life. Kaya sa mga born-again Christian, kung labis po tayo nakatuon sa ating pisikal na buhay, marahil po ay hindi po natin mabibigyang lugod yung Diyos at magkakaroon po tayo na bunga sa ating buhay Kristyano. So, when we look at the life, when we look at our physical life, we became the lazy in the works of the Lord. Kaya kung titignan po natin yung ating pisikal na buhay, tayo po ay nagiging tamad sa mga gawain po ng Panginoon. Let's open the Bible, Philippians chapter 3. Buksan po natin sa Pilipos sa chapter 3. Philippians chapter 3, verse 18, 19. Sa Pilipos chapter 3 sa verse 18 hanggang 19. Verse 18, 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihitatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Among the born-again Christian, if someone who is living like this, what the Bible says? Now tell you even the weeping that they are the enemies of the cross of Christ. They are behaving like enemies of the cross. Kaya sa mga born-again Christian, kung sino po ay namumuhay na kagaya po nito, ano pong sinasabi na Biblia na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, sila po ay namumuhay na katulad po ng kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Ang kanilang kahihitatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. They are only living for their physical life. Kaya nabubuhay lamang po sila para sa kanilang pisikal na buhay. As a born-again Christian, if we live like this, it is not God's will. Kaya bilang isang born-again Christian, kung tayo po ay namumuhay na kagaya nito, hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Because our body and our spirit, we were bought at a price. Dahil yung ating katawan at yung ating espiritu, ito po ay binili sa isang halaga. Through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we were saved. Dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Kristo, tayo po ay naligtas. That's why our body and our spirit does not belong to us. Kaya nga po yung ating katawan at yung ating espiritu, hindi po ito nabibilang sa atin. Unang Korinto, chapter 6. Sa unang Korinto po sa chapter 6, verse 19-20. dito po sa verse 19 hanggang 20. Unang Korinto, chapter 6, verse 19, verse 20. Sa unang Korinto chapter 6, dito po sa verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos.
Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? When we get salvation, our body became the temple of the Holy Spirit. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung katawan po natin ay naging templo na ng Espiritu Santo. It means, verse 20 says, "For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, and which are God's." Ibig sabihin, dito po sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. If we really get the salvation, we should remember this. And as a born-again Christian, we are living in this world to glorify the name of God. Kaya kung talagang natanggap po natin yung kaligtasan, dapat po natin itong tandaan, at bilang isang born-again Christian, dapat po nating luwalatiin yung Diyos. Yes. So the Lord said, as we just read, Hosea chapter 10, verse 12, "Break up your fallow ground." Kaya kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa ating pong nabasa kanina sa Hoseas, buungkalin ninyo ang inyong tiwangwang na lupa. And number 2, what is the fallow ground for the flesh? At pangalawang bagay po, ano po ba yung tiwangwang na lupa na nasa atin sa ating laman? That will be our laziness. Yeah, sometimes, as a born-again Christian, because of our laziness, we cannot live for the Lord properly. Kaya ito po yung ating katamaran. Minsan po dahil sa ating katamaran, hindi po tayo nakakapamuhay na maayos para sa Panginoon. Yeah. Some brothers and sisters, they are lazy to serve the Lord. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay tinatamad na maglingkod sa Panginoon. Yeah, this is not acceptable to the Lord. Kaya hindi po ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Kawikaan chapter 6. Sa Kawikaan po sa chapter 6, Proverbs chapter 6, verse 6. sa Kawikaan chapter 6, dito po sa verse 6, From verse 6 to verse 8. magmula po sa verse 6 hanggang sa verse 8, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakabantas. Nabagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tagaraw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Yeah. So verse 6, go to the ant, use lagad, consider her way and be wise. So, among our brothers and sisters, if you are lazy, you should look at the ant and then you should get the lessons. Kaya po sa ating mga brothers and sisters, kung mayroon man po sa ating katamaran, dapat mo pong pagmasdan makakuha ka po ng aral. When you look at the ant is very busy, always busy. Have you ever seen any kind of the ant who is just playing and then who does not do anything or sleeping? Kaya po kung pagmamasdan po ninyo yung mga langgam, at sila po ay palaging abala, ngunit nakakita na po ba kayo ng langgam na sila po ay naglalaro o walang ginagawa? Yeah, ant is really diligent. So our born-again Christian, we also should get the lessons. Sometimes because of our laziness, we cannot serve the Lord properly. Kaya po yung mga langgam, sila po ay talagang mga masisipag, kaya dapat po tayo makatanggap ng mahalagang aral. Minsan po dahil sa ating katamaran, hindi po tayo nakakapaglingkod na maayos sa Panginoon. For example, our Lord's Day sermon will be started 10 a.m. So what should we do? We should not be late. If we make it hurry a little more, we can arrive before the sermon, before the Lord's Day sermon. Kaya po halimbawa po kapag Lord's Day sermon, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 10 ng umaga, kaya hindi ko po dapat nabalit, dapat ka pong magmadali bago pa mag-umpisa yung Lord's Day sermon. But because of your laziness, when you wake up late, you will be late. Pero dahil sa iyong katamaran, dahil gumigising ka ng tanghali, ikaw po ay nalilate. Yeah, that's why through the end, we should get the lessons. We should not be late. Kaya nga po sa pamamagitan po ng langgam, dapat po tayo makatanggap ng mahalagang aral, hindi po dapat tayo na mali. Kawikaan, Proverbs chapter 24. Sa Kawikaan po, chapter 24, Verse 30 hanggang 32. magmula po sa verse 30 hanggang 32, Kawikaan 24, Proverbs 24,
verse 30 hanggang 32. Kawikaan chapter 24, magmula po verse 30 hanggang 32. Babasahin ko po. Sa bukid ng tamad ako'y napadaan, at sa ubasan ng taong salat sa katinuan, at narito, tinubo ang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyon ay natatakpan ng mga dawag, at ang batong bakod nito ay bumagsak. Pagkatapos ay nakita ko at aking pinag-isipan, ako'y tumingin at tumanggap ng pangaral. I went by the field of the lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding. So, this is the field of the lazy man. He does not want to work. That's why he does not take care of his field. His field is covered with the weed and the stones. Kaya po ito po yung bukid po ng isang taong tamad dahil ayaw niya po na magtrabaho, kaya nga po yung kanyang bukid, ito na po ay natakpan po ng mga dawag na mga bato. Our born-again Christian's heart also can be compared to this lazy man's field if you are not diligent. Kaya kung hindi ka rin po masipag, yung mga born-again Christian, maikukumpara din po natin yung ating mga puso na katulad po nitong bukid ng taong tamad. In order to have a normal Christian life as a truly born-again Christian, you must be diligent. Otherwise, it's very difficult. Kaya kung nais po natin na magkaroon ng normal na pamumuhay Kristiyano, dapat ka po na masigit na maging masipag dahil ito kung hindi po ito po ay magiging problema. In some aspect, the born-again Christian must be diligent rather than other unbelievers. Kaya po sa yung mga born-again Christian, sila po ay dapat na masigit na maging masipag kaysa po sa mga hindi mananampalataya. Yeah. Other people, after they work from Monday until Saturday, maybe on Sunday, they will take a rest. Kaya yung iba pong mga tao, sila po ay nagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, at marahil po tuwing Linggo sila po ay nagpapahinga. But our born-again Christian, we must attend the church to listen to the God's word and then to have a fellowship with the brothers and sisters in the Lord's day. Pero tayo po mga born-again Christian, dapat po tayong dumalot tuwing Linggo upang magkaroon po ng fellowship sa mga brothers and sisters. As a born-again Christian, we must listen to the word of God, and also, while you are staying in your house, you must read the Bible diligently. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat po tayong masipag na nakikinig po ng salita ng Diyos, at kapag ikaw po ay nasa bahay, dapat ka rin po masipag na magbasa ng Biblia. But what will happen if you are lazy? You will not attend the Wednesday sermon, and sometimes you will not also attend the Sunday sermon. You will not read the Bible diligently. So your life is like the field, the fallow ground, which is covered with weed and then gravels and then thorns. Pero ano pong mangyayari kung ikaw po ay tatamarin, hindi ka na po dadalang ng Wednesday sermon o kaya Sunday sermon, at hindi ka na rin nagbabasa ng Biblia, yung buhay mo po ay magiging kagaya po ng tiwangwang na lupa na pupuno na po ito ng mga tinik at ng mga bato. Yeah. So we should not be lazy to serve the Lord. Kaya hindi po dapat tayo na maging tamad sa paglilingkod po sa Panginoon. Let's open our Bible, Kawikaan 29. Buksan po natin sa Biblia sa Kawikaan 29. Verse 21. Dito po sa verse 21. Kawikaan 29, verse 21. Kawikaan 29. Dito po sa verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang nag-aaruga sa kanyang lingkod mula sa pagkabata, sa bandang huli ay magiging kanyang tagapagmana. He who pampers his servant from childhood will have him as a son in the end. What does it mean? The servant implies our flesh. Kaya ano pong ibig sabihin ito? Yung lingkod, ito po'y kumakatawan sa ating laman. Yeah, if you treat your flesh like a real son in your life, later, the flesh will be like the true son. What does it mean? You will follow always your flesh desire. Kaya halimbawa po, kung ituturing mo po yung laman mo na kagaya po ng iyong anak, kalaunan ito po yung magiging tunay mong anak, ibig sabihin, ano pong ibig sabihin nito? Kalaunan, susundin mo na yung pagnanasa ng iyong laman. This time, I'm very tired, so I will sleep. I will take a rest. I will not attend the church. I will not join the fellowship.
Sa oras na to, pagod ako, tutulog na lang ako, hindi na ako dadalo ng fellowship. Yeah. This time, I'm tired, so I will not read the Bible. Kaya ngayon, pagod ako, kaya hindi na ako magbabasa ng Biblia. Yeah, your flesh always more comfortable things. Yeah, more lazy. Your flesh like the lazy things. Kaya po yung laman mo, mas gusto nito yung komportableng mga bagay, yung mas gusto po nito yung katamaran. When you visit the house, you will also come to know whether the master owner of the house who is really diligent or lazy. Because when you visit the house, if it is very clean and then everything is well organized, very clean, you may know the housewife is very diligent. Dahil kapag bibisita ka rin po o pupunta ka po sa bahay yung may-ari po ng bahay, kapag bibisita ka po sa kanyang bahay, malalaman mo po kung yung tao po ay tamad o masipag at kung yung bahay po ay malinis at talaga, ito po ay malalaman mo po na yung may-ari ng bahay ay masipag. And also our church also. If our brothers and sisters, if they are diligent, when the church is very dirty, they are willing to clean. At maging sa atin din pong church, kung yung church po natin ay marumi, yung mga brothers and sisters, sila po ay kusang loob po na naglilinis. Yeah, that's why our born-again Christians should become diligent in order to serve the Lord sincerely. Kaya nga po yung ating mga born-again Christian, dapat po tayong masigit na maging masipag upang maging tapat po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yeah, so first, the fallow ground which must be broken up, this is our flesh. Kaya pinakauna po, yung dapat po na mawasak, dapat po na mabungkal sa tiwangwang na lupa, ito po yung ating laman. If we cannot break our flesh, we cannot bear the fruits through our Christian life. Kung hindi po natin kayang bungkalin yung ating laman, hindi po tayo magkakaroon ng bunga sa ating buhay Kristiyano. And number two, the fallow ground which is broken up is our mind. It is much more important. At ikalawang bagay po, yung pangalawang bagay na dapat po na mabungkal sa tiwangwang na lupa, ito po yung ating pag-iisip. Kawikan chapter 4, Proverbs chapter 4, verse 23. Sa Kawikaan chapter 4, dito po sa verse 23, Kawikan chapter 4, verse 23. Kawikaan chapter 4, dito po sa verse 23, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Keep your heart with all diligence, for out of the spring the issues of life. Right? So, keep your heart with the diligence. This is much more important than our flesh. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, ito po'y mas sigit na mahalaga kaysa po sa ating laman. Because our behavior or our attitude will be decided by our heart, our mind. Dahil yung ating pag-iisip, yung ating mga pag-uugali, ito po ay nagtatakda ng ayon po sa ating puso at ayon sa ating isip. Break up your fallow ground. So, this fallow ground might be your mind or your heart. Kaya bungkalin mo ang tiwangwang na lupa, yung tiwangwang na lupa ito, marahil ito po yung iyong puso o yung isip mo. I already explained the sowing parable according to Matthew chapter 13. Three kinds of the wayside. For example, the wayside and the stony way, the scissors, in the middle of the thorns. All those seed fell on the ground, it cannot bear fruit at all. Kaya ipaniliwanag ka na po dun po sa talinghaga po ng mga 6 sa Mateo chapter 13, na yung tatlong uri po ng daan, yung dun sa tabing daan, sa tinikan at maging sa batuhan, kahit na nahulog po yung binhi doon, hindi po ito nagkaroon ng bunga. But when the seed fell on the good ground, this seed grow and bear the fruits 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Pero nung nahulog po yung binhi doon po sa mabuting lupa, ito po ay nagkaroon ng bunga ng 30, 60 at 100. Think about if our heart is covered with many other things, like a weed, and then thorns, and then gravels and stones. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung yung puso po natin ay natatakpan ng mga damo, ng mga bato at ng mga tinikan. With this kind of the condition, you cannot bear any kind of the fruits. Sa ganito pong uri ng kondisyon, hindi ka po magkakaroon ng anumang bunga. That's why the Bible says, keep your heart with all diligence. First, the fallow ground, which is our heart, should be broken up. Kaya ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, kaya una po, dapat po na mabungkal yung tiwangwang na lupa, ito po yung ating puso.
Kawikaan 23, Proverbs 23, verse 7. Kawikaan 23, dito po sa verse 7. Kawikaan 23, verse 7. Kawikaan 23, dito po sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. For as he thinks in his heart, so is he. Do you understand what does it mean? What you are thinking, what kind of the mind that you have will decide your behavior and your attitude. Kaya po alam niyo po kung anong ibig sabihin nito, kung ano po yung iyong nasa loob, kung ano po yung iyong nasa loob, nasa pag-iisip mo, ito po yung magpapasya ng iyong pag-uugali at saloobin. Although you are the born-again Christian, if you love these worldly things, and if you love the physical things, you will follow these material things and physical things. Kaya kahit na ikaw po ay isang born-again Christian, kung mahal mo po yung mga makamundong bagay dito, mas susundin mo po yung mga physical po na mga bagay. So, think about yourself. Through your lives, all day, what you are thinking. Kaya And what kind of heart in your mind. pag-isipan niyo po sa iyong buhay, sa iyo pong buhay, ano po ba yung palagi mong iniisip, kung ano ba yung nasa iyong puso? Bible says, for as he thinks in his heart, so is he. Sinasabi po ng Biblia, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. If you always think the physical things and then material things, through your life, only physical life and then material things will be revealed. Kaya po kung palagi mo lamang iniisip yung mga pisikal at material na mga bagay, mga hahayag po ito sa iyong buhay. But those who really thinks, how can you please God and how can you evangelize the low source? You will actually evangelize at the low source in order to please God. Kaya doon naman po sa mga nag-iisip kung paano niya mabibigyang lugod yung Diyos makapag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa, ito po yung mga iniisip mo kung paano mabibigyang lugod yung Panginoon. Deuteronomy chapter 4, Sa Deuteronomio po sa chapter 4, verse 9. dito po sa verse 9, Deuteronomy chapter 4, verse 9. Deuteronomio chapter 4, dito po sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yeah. Only take heed to yourself and diligently keep yourself. Keep yourself, it means you should keep your heart, your mind. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili, ibig sabihin dapat mo pong ingatan yung iyong pag-iisip at ang iyong puso. Why? Lest the day depart from your heart all the days of your life. Bakit po? Dahil baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Yes. So, Apostle Paul also said, Unang Korinto chapter 2, do not love the world or things. If you love the world or the things, the love of Father is not in you. Kaya sinasabi rin po sa unang Korinto sa chapter 2, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Unang Juan chapter 2. Ito po sa unang Juan sa chapter 2. Yeah. So, if you really love this world or the things with your heart, you will follow the worldly things. Kaya kung talagang minamahal mo yung mga makasanlibutan mga bagay sa iyong puso, susundin mo po yung mga makamundong mga bagay. Let's open our Bible, Luke chapter 21. Sa Lucas po sa chapter 21, verse 34. dito po sa verse 34, Lucas 21, verse 34. Lucas 21, dito po sa verse 34, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Yeah, our Lord told the disciples, take heed
But take heed to yourself, lest your heart be weighed down with carousing drunkenness and the cares of this life, and that they come on you unexpectedly. Kaya sinabi po ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Yeah, our born-again Christian also, we should take heed. We should be watchful. Otherwise, our heart also overpowered by the so many worldly things, worries. Kaya maging tayo po mga born again Christian, dapat din po tayong maging maingat sa ating mga sarili, kung hindi po ay maaari po masakop yung ating puso ng katakawan at ng mga alalahanin. Yeah. So, we must examine ourselves. How is the condition of our heart? Kaya kailangan din po natin suriin yung ating sarili kung ano na ba yung kondisyon ng aking puso. If it is already became like the fallow ground, or if it is really good field to bear the fruits. Kung ito po ba ay nagiging katulad na ng tiwangwang na lupa o nagiging mabuting lupain na para magkaroon ng bunga. If your heart become like the fallow ground, which is covered with so many weeds and thorns and gravels or stones, you must remove those kind of things. Kung yung puso mo po ay natatakpan na po ng mga dawag, ng mga tinik, ng mga bato, dapat po pong alisin yung ganitong mga bagay. Yeah. If your heart is like the fallow ground, you cannot bear the fruits. Kung yung puso mo po ay katulad po ng tiwangwang na lupa, hindi ka pong magkakaroon ng anumang bunga. We should remember God knows everything, right? God is watching us. So what kind of mind we have, God knows. Kaya alam po natin na yung Diyos, nalalaman niya yung lahat ng mga bagay, nalalaman niya yung ating mga iniisip. Kawikaan, Proverbs 24, Sa Kawikaan po, 24. verse 12. Dito po sa verse 12. Kawikaan 24, verse 12. Kawikaan 24, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Yeah. If you say, surely we did not know this, does not he who weighs the heart consider it? He who keeps your soul does not know it? No, God knows everything. When you're thinking, what kind of the heart do you have? Narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? Hindi po, alam po ng Diyos yung lahat ng mga bagay, alam ng Diyos yung ating mga pag-iisip. Maybe it seems like you are having a good Christian life in the sight of the men, in the sight of the brothers and sisters. Kaya marahil ay para bang nagkakaroon ka na maayos na buhay Kristiyano sa harap sa paningin ng mga tao, paningin ng mga brothers and sisters. But as you know well, 1 Samuel chapter 16 verse 7, men look at outward appearance, but the Lord look at the heart. Pero gaya po ng inyong nalalaman, sa unang Samuel chapter 16 sa verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. We cannot hide anything before God. Wala po tayong maitatagong anuman sa harapan po ng Diyos. Yeah. For example, as a born-again Christian, if you have any secret sin, maybe it cannot be revealed in front of the men. Kaya halimbawa po bilang isang born-again Christian, kung meron ka pong lihim na kasalanan, marahil ay hindi po ito makahayag sa harapan ng tao. But what the Bible says, surely does not know he who weighs the heart, consider it. He who keeps your soul, does he not know it? No. That is your misunderstanding. God knows everything. Kaya ano po sinasabi ng Biblia? Hindi man niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang, at siya nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Hindi po, alam po ng Diyos yung lahat ng mga bagay. Revelation chapter 3. Sa Apokalipsis po sa chapter 3. Revelation chapter 3. Apokalipsis po sa chapter 3. Verse 15.
Dito po sa verse 15. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. I know your works, that you were with neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Yeah, I know your works. The Lord said, I know your works. God knows all of your works. Kaya sinasabi po ng Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa, alam po ng Diyos yung lahat ng iyong ginagawa. Yeah. So, if our field became like the fallow ground, if our heart became like a fallow ground, it should be broken up. Kung yung puso po natin ay nagiging katulad na po ng tiwangwang na lupa, dapat po ito na mabungkal. If our heart is not changed, nothing will happen in your life. Kung yung puso po natin ay hindi po nagbabago, wala pong anumang mangyayari sa iyong buhay. Yeah. Romans 12, verse 2. Sa mga taga-Roma po, chapter 12, sa verse 2. Romans 12, verse 2. Mga taga-Roma, chapter 12, dito po sa verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Right? So, you must be transformed by the renewing of your mind. You should be transformed by the renewing of your heart. Kaya dapat po kayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, dapat po kayong magbago sa pagbabago ng inyong puso. If you look at Matthew chapter 22, the Lord commanded the young rich man, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya kung titignan po ninyo sa Mateo chapter 22, inutusan po ng Panginoon yung isang binatang mayaman, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. So, I'd like to ask you, our brothers and sisters, how much do you love the Lord? Kaya gusto ko po kayong tanungin, brothers and sisters, gaano po ba minamahal yung Panginoon? Many brothers and sisters, they will praise, I love the Lord above all things. I love the Lord rather than any other things. Kaya maraming brothers and sisters, sila ay nagpupuri, minamahal ko yung Panginoon ng higit sa lahat ng bagay. But if this testimony is really true, through your Christian life, your true faith should be revealed. Kaya kung yung patotoo po na ito ay talagang totoo sa iyong buhay Kristiyano, mahahayag po yung tunay mong pananampalataya. Yeah. So, if your heart is covered with like these undesirable things, it should be broken up. If your heart is become like the fallow ground, it should be broken up. Kaya kung yung puso mo po ay natatakpan na po ng mga hindi ka nais-nais na mga bagay at nagiging katulad na po ng tiwangwang na lupa, dapat mo po ito nabungkalin. When you remove your weed in your heart, when you remove your thorns in your heart, when you remove the stones in your heart, it will become the good ground to bear the fruits. Kaya kung aalisin mo yung mga damo, yung mga tinik, yung mga bato sa iyong puso, ito po ay magiging katulad ng mabuting lupa. Yeah. Maybe Satan will whisper to you, next time, as of now, you're busy. As of now, you are tired. As of now, you have to do this work. So, Satan will whisper in your heart, next time na lang. Kaya marahil ay si Satanas, binubulong niya sa iyo, next time o sa susunod na lang, ngayon ay busy ka, pagod ka, kaya sa susunod na lang. But will there be really next time? Pero meron ba talagang next time o sa susunod na lang? No, we do not know what will happen tomorrow. Hindi po natin alam kung ano po yung magaganap bukas. Yeah. So, our heart should be changed. Kaya yung puso po natin ay dapat po na mabago. Before the heart of the Israelite, they were like the stones.
Kaya po yung puso po ng mga Israelita noon, ito po ay katulad po ng mga bato. Although they listen to the word of God, they were not able to realize anything. Kahit na nakikinig po sila ng salita ng Diyos, wala po silang nauunawaan na anuman. But God promised, God will send the Holy Spirit, and then when they receive the Holy Spirit, they shall be changed. Pero ipinangako po ng Diyos na kapag dumating po yung Espiritu Santo, yung kanila pong puso ay mababago. Ezekiel chapter 11, Sa Ezekiel po sa chapter 11, Ezekiel chapter 11, verse 19. sa Ezekiel po, chapter 11, dito po sa verse 19, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu, aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Yeah. Then I will give them the one heart, and I will put a new spirit with them and take a stony heart out of their flesh and give them a heart of flesh. So here, stony heart will become like the heart of flesh. It is very soft. Kaya ito po, binanggit po dito, yung batong puso, ito po ay magiging katulad ng pusong laman, ito po ay magiging malambot. Yeah, our heart also should be like this, the heart of the flesh. When it is very soft, when you listen to the word of God, we can be easily touched by the word of God, and our life shall be changed. Kaya po, dapat po na magkaroon po tayo ng ganitong katulad ng pusong laman. Kung yung puso po natin ay malambot, kapag nakinig po tayo ng salita ng Diyos, naaantig po yung ating puso at nababago yung ating puso. Why the brothers and sisters, although they are listening to the word of God, they cannot realize or they cannot be touched by the word of God? Kaya bakit po ba yung ilang mga brothers and sisters, kapag nakikinig sila ng salita ng Diyos, hindi po nakikilos o naaantig yung kanilang puso ng salita ng If Diyos? your heart is covered with so many worldly things, like the weed, or like a stone, or like the thorns, you cannot receive the blessing from God. Kaya kung yung puso mo po ay natatakpan ng mga makamundong mga bagay, ng mga tinig at ng mga dawag, kapag ikaw po ay nakinig ng salita ng Diyos, wala ko pong matatanggap na anuman, matatanggap na pagpapala. That's why God said, break up your fallow ground. Kaya nga po sinabi ng Diyos, bungkalin ninyo ang tiwangwang na lupa. We must remove this kind of the weed and the thorns and the stones from our heart. Dapat po nating alisin yung mga damo, yung mga tinig at yung mga bato sa ating puso. When our heart become like the flesh, it will become very soft, and we can receive a lot of the blessings. Kapag yung ating pong puso ay magiging kagaya po ng pusong laman, ito po ay magiging malambot at tatanggap po ito ng mga pagpapala. Yeah. So, now is the time to be changed. Kaya ngayon po yung oras para po na magbago. Okay, let's go back to Hosea chapter 10, verse 12. Balikan po ulit natin sa Hosea chapter 10 sa verse 12. Hosea chapter 10, verse 12. Hosea chapter 10 dito po sa verse 12. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Magasi kayo para sa inyong sarili ng katwiran, bagani kayo ng bunga ng kabutihang loob, bungkalin ninyo ang inyong tiwangwang na lupa, sapagkat panahon ng hanapin ang Panginoon upang siya'y dumating at magpaulan ng katwiran sa inyo. Sow for yourself righteousness and reap in mercy. Yes, in order to sow the righteousness, first, our heart should be ready. The field should be prepared. Kaya po upang makapagasik po tayo ng katwiran, una po dapat po yung lupa ay dapat po na maging handa yung ating puso. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He comes and rains righteousness on you. Yeah, God wanted to rain. Rain implies the God's blessing, right? So God wanted to give you much more blessing. But if your heart become like the fallow ground, you are not ready to receive it. Kaya po nais po ng Diyos na magpaulan po ng katwiran, ibig sabihin po na magpaulan, ito po yung pagkapala. Kaya kung yung puso mo po ay kung yung puso mo po ay tiwangwang na lupa, hindi mo po matatanggap yung pagkapala ng Diyos. Have you ever thought about this? Actually,
the word of God is the same. Whenever some different kind of the pastors or evangelists deliver the message of God, the word of God is same. But important things, your heart is different. Someone, while they are listening to the word of God, they cannot realize many lessons, and they cannot realize many. They can be touched by the word of God, but someone they cannot understand or they cannot realize anything. Kaya naisip niyo po ba ito? Lahat po ng salita ng Diyos ay iisa lamang, parehas lamang, kahit na magkakaiba po yung mga nagdadala ng mensahe ng mga ministers, ngunit yung puso niyo po yun ay iiba, kaya yung iba po kapag nakikinig po sila ng salita ng Diyos, yung iba po ay naaantig yung kanilang puso, yung iba naman po ay wala pong natatanggap na anumang aral. What is the problem between your heart and the word of God? Kaya ano po yung problema sa pagitan ng iyong puso at ng salita ng Diyos? The word of God, there is no problem. It is perfect. Your heart is problem. Kaya yung salita ng Diyos, ito po ay perpekto, wala po itong problema, yung puso mo po yung problema. So, first we need to examine our heart, whether it is really ready to accept the God's blessing or not. Kaya una po, dapat po natin suriin yung ating mga puso, kung yung puso po natin ay handa na tumanggap ng pagkapala po ng Diyos. Yeah, when our heart is really ready, we can receive much more spiritual lessons, and also we can receive the blessing from God. Kung yung puso po natin ay handa na, o po tatanggap po ito ng mga espiritual na mga bagay at pagkapala po mula sa Diyos. Yeah. Daniel, as you know well, Daniel, he proposed his heart to serve God with all his heart. Alam niyo po na si Daniel, ipinasya niya po sa kanyang puso na maglilingkod po siya sa Diyos ng buong puso. But although he was in the captivity in the Babylon, but in the middle of the trials and then persecution, but he served God sincerely. Kahit na siya po ay dinilang bihag doon po sa Babylonia at siya po ay tumanggap ng mga pag-uusig, ngunit naglingkod po siya ng may katapatan sa Panginoon. Some brothers and sisters, they excuse their environment and their situation. Because of my difficulties, because of my situation, I cannot do this. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nagdadahilan dahil sa kanilang paligid, dahil sa kanilang kahirapan, dahil sa kanilang sitwasyon, hindi ko nagagawa yung bagay na ito. But your heart, your resolution is much more important than your environment and then condition. Pero yung puso mo po ay, yung pagpapasya mo, ito po yung mas mahalaga kaysa po sa iyong paligid. If you really desire and if you really wanted to do, you will do it in the middle of the difficulties. Kaya kung talagang ito po ay iyong ninanais, magagawa mo po yung ganitong bagay sa gitna ng kahirapan. Awit 108. Sa mga awit po 108, Verse 1, dito po sa verse 1, Awit 108, verse 1. awit 108, dito po sa verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, ang aking puso ay tapat, O Diyos, ako'y aawit ng mga pagpuri ng aking kaluwalhatian. Yeah, this is the Psalms of David. O God, my heart is steadfast. I will sing and give praise even in my glory. Yes, the heart of the David is ready. That's why in the middle of the difficulties, he was able to praise God. Kaya po ito po yung mga awit ni David, ang aking puso ay tapat, O Diyos, ako'y aawit ng mga pagpuri ng aking kaluwalhatian, dahil yung kanyang puso ay handa na, kaya siya po ay handa na sa gitna po ng mga kahirapan. Yeah. Okay, so our brothers and sisters, today, through this Hosea chapter 10, verse 12, we learned about the fallow ground. The first one, the fallow ground which should be broken up, it is our flesh. And the second, the fallow ground which should be broken up, which is our heart. Kaya po ngayong araw po ay natutunan po natin dito po sa Hosea chapter 10 sa verse 12, yung po tungkol sa tiwangwang na lupa. Una po, dapat po nating bungkalin yung tiwangwang po na lupa. Una, yung ating laman, at ikalawa po yung ating puso. If
our field is prepared as a good ground, it will be ready to bear a lot of the fruits, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Kung yung lupa po natin ay magiging handa na, kung ito po ay magiging mabuting lupain, ito po ay magkakaroon ng bunga ng 30, 60 at 100. So I really pray all of our brothers and sisters will become really good ground to bear a lot of the fruits through your Christian life. Kaya ako po talagang nananalangin sa ating mga brothers and sisters na kayo po ay magiging mabuting lupain upang kayo po ay magkaroon ng maraming bunga. Okay, let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today, according to the Hosea chapter 10, verse 12, we learned about some lessons through the fallow ground. Ngayong araw po ay natutunan po namin, nakatanggap po kami ng mahalagang aral mula po sa Hosea chapter 10 sa verse 12 patungkol po sa bitiwangwang na lupa. If our flesh and if our heart are like the fallow ground, it must be broken up to bear a lot of the fruits. Kung yung puso po namin at yung laman po namin ay katulad po ng tiwangwang na lupa, ito po ay dapat na masira upang magkaroon po ito ng bunga. We really pray all of our brothers and sisters will be prepared as a good ground to bear a lot of the fruits through their Christian life. Kami po ay nananalangin na lahat po ng mga brothers and sisters ay magiging mabuting lupain po upang kami po ay magkaroon ng maraming bunga. From tomorrow, we are going to conduct the District 4 Bible Seminar, Masville, Waterfront, and Taguig. Magmula po bukas, kami po ay magdadaos ng District 4 Bible Seminar sa Masville, Waterfront at sa Taguig. Let us have one mind and cooperate one another to evangelize many lost souls. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makapag-evangelize po kami ng mga ligaw na kaluluwa. So that we can please God and also we can glorify God through our Christian life. Upang mabigyang lugod po namin yung Diyos sa amin po mga buhay Kristiyano. For the rest of the fellowship, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.